Magandang umaga po sa atin lahat. Ay, hindi pala umaga, hapon na. Sorry, nasanay na tayo umaga. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at doon sa mga hindi ko friends sa Facebook, replay at doon sa mga follower ko sa YouTube. Ang pag-usapan po natin yung araw na to, pasensya na po pala by the way, ngayong hapon na lang ako nakapag live kasi kaninang umaga meron po tayong inattend na graduation. Actually, hindi graduation, ano siya, parang holding and testimonial, pinning ceremony sa mga graduate ng graduate school ng UPLB. Kasi dun sa mga hindi nakakaalam, ito po ay hindi po itong tunay kong trabaho. Ako po ay profesor sa UP Los Baños at kahapon nagkaroon po kami ng ganun din recognition para sa aming mga graduate sa aming school. Ngayon naman yung entire graduate school at bukas na Sabado ay yung talagang graduation ng UP. So kaya ako ngayong hapon. Pag-usapan natin yung araw na to itong tungkol sa, alam mo, talagang ang isa sa mga number one na problema natin ay yung kuda agad ang mga tao, mga nagsasalita agad, may mga banat agad nang hindi inaalam ang ano ba yung tungkol sa batas, ano ba yung nangyayari, bakit ganito, ganyan. So pag-usapan natin kasi itong bagong batas na pinirmahan ni Pangulong Marcos, yung Republic Act 12214 o yung Capital Markets Efficiency Promotion Act. At ito ay nagiging very controversial kasi ito ay nami-misinterpret na parang ang pinapalabas ng mga bumabatikos dito ay kapag ikaw ay may savings sa bangko, ay bubuwisan na yon. Yung parang 20%. Ibig sabihin yan, pag ako ay may deposito sa bangko, ay yun ay babawasan ng 20% ng gobyerno dahil in the form of a buwis. Yun pa ang kumalat. Di syempre maraming nagalit. Pera ko yun ba't yun na itatanggalan nyo? Di ba? Nagbabayad na nga ng income tax, binubuwisan nyo na ang tao sa sweldo, kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno o sa private sector, yung mga salary, hindi pa nga nakakarating sa kamay mo ayun, binawasan na ng tax sa withholding. At tayo nagbabayad ng buwis every time tayo ay bumibili ng produkto, ng kung ano man, di ba? Lahat na may VAT, di ba? Bakit naman pati na deposito sa bangko ay bubuwisan? Yan ang sinasabi ng mga tao. Hindi mo na binasa ang batas. Hindi mo na binasa ang RA 12214. Basta na lang kumuda ang mga tao. Ako naman, alam nyo naman ako, di ba? Bago ako kuda, kailangang aralin ko. Mahirap na yun. Mahirap nang napipeke. Minsan nga, napipeke din ako So, binasa ko. At ako'y nagsa-research. Unang-una, hindi naman po totoo na sa Republic Act 12214, ang bubuwisan ay yung deposito mo. Hindi po. Ang binubuwisan lamang po ay yung interest after 1 year. Yung interest. Kasi pag nagde-deposito ka sa bangko, di ba may interest yan? So, ang bubuwisan dyan, yung interest, na kung tawagin ay passive income. Actually, yung ganito po yan. Ang bangko, pag ikay naglalagay ng pera sa bangko, paano dumadami ang pera mo? Ilagay mo sa bangko para kang nag invest. Kaya yung interest niyan ay income mo yan. Interest income. Ibig sabihin yan, nagtumaya ka, ipinasok mo sa bangko yung pera mo, ang ginagawa ng bangko, ini-invest niya yan sa iba para palaguin yung pera ng bangko, tapos magkakaroon ka ng parang cut. Yun yung interest na binibigay sa'yo. Ang ibang mga bangko, usually, lalo na yung mga ngayon, yung may mga Go Time Bank, mga 6% yan a year, merong 5%.
Pero actually usually mga less than 1% pang o 1% ang mga interest. Ibig sabihin kung meron kang 100, kikita ng piso sa isang taon. Parang ganun. O kung may 100 ka, kikita ng 5 piso sa isang taon. Yung pong piso na yun o 5 taon na yun, yun po ay kita mo. Parang income mo yan. So therefore, kung ang income ay tinatax, di naturalmente, dapat itatax din yan. Pero hindi po yung deposit mo ang tinatax. Ang tinataxan lang po yung interest. Yan po yung sa RA 12214. In fact, ito pang katotohanan nito. Hindi po bago yan. Sapagkat kung kayo po ay nag-research, mula pa noong 1998, yung National Internal Revenue Code, ang mga deposito po na mga short term, kung tawagin, ito yung mga deposito na peso deposit, yung nagmamature lang under 3 years. Yan po ay na-subject na sa 20% withholding tax. Hindi na po bago ito. Noong 1998 ay nagtalaga pong yung mga deposito natin ay meron na pong interest. Ang interest yan, tinataksa na ng 20% para hindi alam ng mga tao dahil ba yung iba, walang savings deposit, walang time deposit. Ano ang pinalitan nitong RA 12214? Kasi sa dating sistema, yung mga longer term deposits, katulad ng, ano, by the way, gusto kong sabihin kapag meron kang foreign currency deposit units, kunyari ikaw ay meron kang dollar account, ang interest noon hindi 20% kundi 15%, mas mababa. Pero, nangyayari na yun noong 1998 pa. Ang pinalitan lang ng RA 12214 kasi yung sa dating National Internal Revenue Code na kung saan yung mga short-term peso deposits at yung short-term FCDUs, yung mga foreign currency deposit accounts, meron niyang 20% at 15%. Pero kapag medyo long-term yung deposit mo, mas mababa ang pinapatong sa yung tax. Kapag 3 taon ang maturity hanggang less than 4 years, ang nagiging ano na lang sa iyo ay 12%. Kapag ang maturity ay 4 to under 5 years ay 5%. At kapag ikaw ay nag-invest na ang for time deposit na 5 years, ano bang maturity? Hindi mo siya gagalawin, ha? Yun ang ibig sabihin ng maturity. Hindi mo gagalawin. For 5 years, walang tax. Ang pinalitan ngayon sa RA 12214, wala nang pinagkaiba. Whether it is in pesos, in dollar, whether it's going to mature in 1 year, or 3 years, or 5 years, flat rate na 20%. Okay? So yun po yung nabago. So yung mga sinasabi ng mga tao na, aba, bakit babawasan ang aking deposito? Hindi po. Hindi po. So kunyari ikaw ay meron kang deposito nga na 100 pesos. Kunyari lang, simplihin natin ang buhay mo, 100 pesos lang. Hindi mo ginalaw ng 1 taon. Hindi mo ginalaw. So, kikita siya ng, pagpaglaing nating 5% ang interest. So, 5 piso. So, meron ka ng 105. Di ba? Pero yung 5 piso kasi na interest, papatawan nyo ng 20% na tax. So, mabawasan nyo ng piso kasi ang 20% ng 5 piso ay piso. So, ang kikitain na lamang nung deposito mo, 4 na piso. So, meron ka ng 104. Next year, ganun na naman. Yung 104 mo, kung hindi mo gagalawin, papatungan, kikita naman yun ng 5% na interest, pero tataksan ng 20% yung interest. Ganyan. Okay. So, yun po ang kalakaran. Hindi po nababawasan yung capital mo o yung principal mo. Yung kinikita lang nito ang binubuhisan. At yan ay matagal na po, 1998 pa.
Itong RA 12214, ang ginawa niyang pareho ang tax rate ng peso deposit at ang dollar deposit. Pareho ng 20%. Dati kasi pag dollar, 15% lang. Ah, at pareho na rin yung mga wala ng preferential rates pag medyo mahaba-haba ang time deposit mo. Okay. Ang kasing argumento ng mga tao, abay kawawa naman ang mga mahihirap dito. 'Di ba? Yun ang nagiging linya eh. Tinaasan ng interes eh. Ibig sabihin niyan, tinaasan ng tax. Kawawa yung mga mahihirap. Number one, ang mga mahihirap po, bihira po yung magkaroon ng savings account. Paano ang magta-time deposit pa sila? Hindi na nga savings account nga yan eh. Hindi ba? Na wala silang savings account dahil yung perang pumapasok sa kanila, ginagastos nila taon araw-araw. So, parang katulad din yan ng mga nagtatrabaho na ang ATM nila, doon pinapasok ang sahod. At yun din ang kinukuha nila para pang araw-araw na gastos. Pasok, labas ang pera. Hindi na yupo yan, kikita ng interest. Kasi nga, yung average balance niyan, Diyos ko, ewan ko lang. Parang hindi yun savings account eh. Ang salary account, hindi yan savings account technically eh. Kasi ang savings account, hindi mo ginagalaw. Tinatabi mo. So yung argumento ng ibang mga tao kasi natatawa ako. By the way, bago natin puntahan yan, kasi baka malito kayo, yung mga OFW, yung mga pensyonado, kunyari, di ba? Pag ikaw ay OFW, nagpapadala ka ng pera ng regular sa iyong pamilya through your bank. And then, siyempre, may ATM dito yung pamilya mo. Ganon din yun. Para ka rin disweldo nun. Pasok, labas ang pera, hindi na iipon. Hindi ka nakakaipon pag savings account nakakaipon ka. Pero pag yung mga ATM galing sa OFW, pag ikaw ay sweldo, sahuran, pinapasok doon yung sahod mo, hindi ho yan savings account. Walang ipon yan kasi labas-pasok ang pera dyan eh. Ganon din po yung retirement, yung mga senior citizen na nag-retire. Di syempre, pumapasok ang pera, labas, pasok, labas. So, paano ka makakaipon? So, ang savings account po, ito yung naka-time deposit. Okay? So, ang tanong, yung mahihirap pa magkakaroon ng time deposit na wala nga savings account ang iba dyan. At yun bang yung ginagamit mo yung sweldo mo mismo sa iyong everyday, yung salary account mo, yung ATM mo, yan ba savings account? Hindi po yan savings account, salary account yan eh. Hindi ka makakaipon dyan kasi kung pasok ng pera, labas, pasok, labas. Magkaroon ka ng separate savings account na talagang tinatabi mo. At yun ang nag-earn ng interest. So, sino ngayon ang magkakaroon ng savings account? Di syempre yung may pera. Kaya yung argumento na ito ay anti-poor, ayun eh, hindi naman yata totoo yun. Kasi yung poor, unang-una, marami dyan wala nang bank account. Yung sabi, anti daw ng mga, ng mga OFW at pensionado, eh yun nga, hindi naman talaga savings account. Pasok, labas, pasok ang pera sa ATM account ng nagsisweldo, ng pensionado, 'di ba? Ngayon, meron ako mga nakakausap kasi. Ito yung sinasabi ko. Talagang kailangan siguro natin dito. Talagang siguro ay kailangan na yung dapat siguro financial literacy. Kasi hindi lang naman political literacy problema natin. Yung financial literacy, yung hindi naintindihan ng mga tao pagdating sa finances. Yung mga ganyan. In fact, ayon sa pag-aaral ng ah, Central Bank, ah, sa mga Pilipino, halos one-third lang ang may mga investments. Nag-invest sa lupa, kung saan sa alahas, may deposit. Pero 2% lang sa mga Pilipino ang may time deposit doon sa mga nag-invest. Doon sa one-third ng mga Pilipino na may investment, 2% lang doon ng may time deposit. Ito yung savings na hindi mo gagalawin. At ito less than 1% of the entire population, ha? So, napakaliit.
So, iisipin mo, ah, ano yung argumento naman ng iba na, kasi katulad yan, ito mga tao, ito na mga kakausap natin. Paano naman kami, yung kinikita namin, yun lang yung sasabi niya, yung interest ng aming mga kinita, yun ang ginagawa namin pambuhay sa aming mga sarili. Na parang iisipin mo, posible ba yun? Kung naka-time deposit ng isang taon ang iyong savings, hindi mo yun ma-withdraw within 1 year. Yung mga time deposits, yun ang kakargahan ng 20% na tax. Kasi yung ATM mo na doon pumapasok yung sweldo mo, labas-pasok ang pera doon. Yung ATM mo na kung saan naandun yung pensyon mo, labas-pasok ang pera doon. Yung ATM na naandun yung padala ng OFW na kamag-anak mo, labas-pasok ang pera doon. So para makasave ka, doon ka sa ATM. Ay, doon ka sa savings, sa time deposit. Eh, kaya nga yung time deposit kasi hindi mo yan ginagalaw. So, nasaan yung argumento ng iba? Na, paano naman kami? Doon yun ang nirerail namin sa pang-araw-araw namin na buhay. Di ba? Parang hindi, it doesn't add up. Mali eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yung maapektuhan, yung pang-araw-araw mong buhay, kasi sa totoo lang, yung salary mo na pinapasok sa ATM at wini-withdraw mo, hindi naman yan maapektuhan nitong batas na to. Kasi ito nag-a-apply sa mga time deposits. At kung meron mang kaunting interest, ako nangyayari din yan kasi tinitingnan yung average mo, no? Tinitingnan, ano ba? Anong papatungan ng interest doon kung labas-pasok ang pera mo? May computation, baka piso, 2 piso ang kikitain mo doon. Tapos tataksan yung piso, 2 piso, Diyos ko naman, ikahihirap ba yun ng tao? So, ang sinasabi ko dito, marami mga taong kumukuda lang para lang kumontra na hindi naman naintindihan yung sitwasyon. Ngayon, merong valid argument actually. Ito yung, ang tao kasi gusto mong i-encourage na magtabi ng pera. Kaya may mga taong naengganyo dati na magtabi ng pera na 5 taon ang, 5 taon ang, ibig sabihin yan, 5 taon yung maturity dahil walang buwis sa dating sistema. Ito yung may mga malalaking mga pera na mga milyones. Itatabi ng 5 taon, hindi gagalawin. Ito yung mga can afford. Pwede sila magtabi ng pera at hindi nila galawin ng 5 taon. Pero ang ordinaryong mamamayan, kaya mo ba na yung savings mo ay itabi mo ng ilan kaya yung, o sige, itabi ko muna tong pera ko 5 taon kung hindi gagalawin para walang interest, walang tax ang interest. Kailangan mo ang pera mo eh. Merong nagkasakit, merong magpapabahay ka, di ba? O kaya meron kang binabayaran na kotse, may mga binabayaran kang utang sa bangko, ay hindi mo yun siyempre makukuha doon sa time deposit mo. Hindi ba? So, ang apektado lang sa ganitong klase ng dilema, yung again, yung may pera. So again, hindi yung mahirap. Kasi ang mahirap, kailangan niya ng pera now. Wala silang, wala. Ako nga personally, hindi ko yata kaya yung pera ko ilang itabi ko for 5 years, hindi ko magalaw. Kasi ganyan ang time deposit. Pag nakalagay yan na fix sa 5 taon, wala nga siyang buwis, pero hindi mo magagalaw. Di ba? So, yung interest niyan, buo. Walang tax. Pero kung 1 taon mo lang hindi gagalawin, may tax na yun na 20%. Yung savings deposit mo, na 1 year lang ang maturity, may tax yan ng 20%. Pero yung ATM mo na taon-taon, buwan-buwan, pasok-labas, hindi yan sakop nitong batas na to. Kaya ano yung kinukutan ng mga tao na kung makukuha ang pera ko, di ba? Sayang naman, di ba? So, ano ba ang punto dito? Malinaw po, unang-una na gusto kong i-correct, hindi po yung buong deposit mo ang bubuwisan. Number one. Number two, 1998 pa po binubuwisan na ang mga time deposits. Ang mga savings account, matagal na pong binubuwisan noong 1998 pa.
At dito kapag 1 year ang maturity ng savings mo, ang interest na ikakarga sa'yo kung peso deposit ay 20%. Kapag dollar account, at alam naman natin na hindi naman ganun lahat ng mga tao may dollar account ay 15%. Diba? Ngayon kung ang maturity mo ay 3 years ay 12% ang tax rate. Kapag 4 years ay 5%. Pero pag beyond 5 years o 5 or more, ay wala kang interest, walang tax yung interest. Yun, ngayon ang pinalitan nitong RA 12214. Na regardless kung dollar account yan o peso account, regardless kung yan ay magmamature ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, yan po ay pare-parehong 20% na ang buwis. Now, ano ba bakit kailangan magbuwis? Iyan naman ngayon ang sinasabi ng mga tao. Ba't kailangan magbuwis? Alam niyo, sa totoo lang, isipin ninyo, ha, ang dami natin gustong gawin ng gobyerno. Gusto natin may bagong daan, you know, libre ang gamot, libre ang eskwela, magandang serbisyo. Saan kukuha ng pera ang gobyerno? Hindi naman tumatay ng gobyerno, hindi naman pwedeng i-manufacture ang pera. Hindi naman pwedeng mag-print lang na mag-print ng pera ang gobyerno. Di ba? It's either mangutang o mag-impose ng tax. Yung mangungutang, may mga taong ayaw niyan. Yun namang tax, katulad nga nito ito nga na nag-impose ng tax dito sa interest ng mga savings deposit, nagkakagulo na. Sasabihin ng iba, hindi naman kailangang gawin yan eh. Basta hindi kurap ang tao, huwag masyadong magarbo, at kolektahin ang mga buwis efficiently, wala tayong problema. Pero alam nyo, kahit pa 100% na nakukolekt ang mga buwis, at kahit na napakalinis ang gobyerno, hindi natin maiwasan na magkolekta ng buwis. Taxes is as there. Yan ang obligasyon natin bilang mamamayan. Ang obligasyon natin bilang mamamayan dalawa, sumunod sa batas at magbayad ng buwis. Yun ang ating kontribusyon sa lipunan. Di ba? Ngayon, kung ayaw namin yun naman, ay magparenta tayo ng mga facility sa ibang bansa. Di ba? Pero Diyos ko, yung bang papapasukin mo dito yung industriya, silang magbayad sa atin ng renta ng mga kagubatan natin, magmina sila, bawal po yun sa saligang batas. So, marami po tayong ini-expect sa gobyerno. At itong mga to, hindi ho ito libre. Kailangan natin ng pera. Kaya importante yung buwis. Kaya itong pagbubuwis sa interest, unang-una, kailangan natin ito para madagdagan ng ating revenues. Importante po talaga naman na kailangan maging malinis ang gobyerno, huwag mangurakot, importante yan. Kailangan natin yan. At importanteng maging efficient ang koleksyon ng buwis. Pero kahit na efficient at walang nangungurakot, kailangan pa rin natin ng buwis. Hindi natin maiwasan. Otherwise, mangungutang tayo. Which, nangyayari din. So, hindi po natin pwedeng sabihin na huwag na magbuwis. Kailangan natin yan dahil kailangan natin ng serbisyo ng gobyerno. So, sana nalinawan kayo. Pag ang takeaway dito, wag ko tayo mag-open kaagad ng conclusion nang hindi tayo nakikinig o nagbabasa o nag-aaral. Ah, kasi minsan nagpapadala ka sa may biglang and you know, social media influencer na sasabihin, nanakawin ng gobyerno ang ating mga deposit. Na parang, teka muna, unang-una deposit. May magtatanong, hindi ba yung interest parang sa iyo rin yun? Oo nga, sa iyo yun. Ang kaya lang yun ay income mo. Passive income nga ang tawag doon. Wala ka namang ginawa, di mo naman pinaghirapan yun. Ang pinaghirapan mo yung kapital, di ba? Ang pinaghirapan mo yung principal, yung diniposito mo, pinaghirapan mo yan. Hindi naman po yung pinabawasan. Pero yung interest, yan po hindi mo na pinaghirapan. Nag-speculate ka na doon, nag-invest ka na doon. At yan po, dagdag dapat yan sa kita mo. Yun po ang pinapatungan ng 20%. Okay? Sana po
At yan pong 20% na yan, yan po ay pinapatong lamang kung ikaw ay may time deposit na 1 taon ang maturity. Kasi sabi ko nga, kahit na mag-interest ka ng doon sa palabas-pasok ang pera, yung mga salary account po natin, yung mga salary, hindi, hindi yan ipon. Ako hindi ako nakakaipon sa salary account ko eh, kaya kailangan ko magtabi ng pera. Di ba? Kung gusto niyo doon kayo mag-deposit sa GoTime. Kasi sa GoTime, buwan-buwan, may interest ka makikita mo. Pero may tax yun. Di ba? So anyway, siya, sana nakatulong ako at sana nakapagturok sa yung kaisipan na plus kami yung puso at napabago ang mga Panoy sa buhay, lalo-lalo sa usapan politikal. Dahil sabi ka sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbang sa bayan, sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? So bukas, Sabado, tapos Linggo, wala po tayong usapang politika. Sa Lunes ulit tayo magkikita-kita. Naku may mga lugar sa Pilipinas sa binabagyo sa ngayon, ano? Sana ipagdasal natin sila ng kanilang kaligtasan at tayo lalo na mag-ingat din po tayo, lalo na doon sa mga dadaanan ng bagyo at saka ingat po tayo sa ating mga kalusugan. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Nasa mga kayo sa roon. See you Monday. Enjoy your weekend. Bye for now.